Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabag-labag na tao with evidence. Ano ba itong latest na nasagap ko kabibig na nagproseso na daw si Pangulong Rodrigo Roa Duterte para makalaya sa ICC? Uy, ano bang chismis na yan kabibig? Kayo talaga ha kung ano-ano mga pinapakakalat nyo dyan. Sabi daw, nanginginig na daw sa takot ang ICC judges kay Trump. At dahil dyan, na gustong pulbusin ni Trump ang ICC, para yatang dahil sa takot ng ICC ay papauwiin na nila si Pangulo Duterte. Uy, ano ba naman yan? Kasi may nabasa ako, ang ICC prosecutors parang ni-withdraw yung kaso nila sa isang official or rebelde, Bisaya kaayo, o rebelde daw, i-withdraw ng ICC, parang natakot na ang ICC. Posible kaya na i-withdraw din ng ICC ang kaso ni Pangulong Duterte? Ay eto kabibig ha, si Senator Amy Marcos may komento hinggil sa ICC mga kabibig. Sabi ni Senator Amy Marcos, nako, yan. Ito, nakakabahala ang pagkikibit-balikat ng administrasyon sa panawagan ng US patungkol sa ICC. Hindi ito usapin ng pagkontrol sa atin o impluwensya ng ibang bansa sa atin o natin sa kanila. Ito ay tungkol sa pag-unawa ng ating gobyerno sa implikasyon ng patuloy nitong pagtalima sa ICC. Ito ay usaping diplomatic, usaping visa at pang-ekonomiya. Naku po, sa patuloy na pagkipag-ugnayan ng administrasyon sa ICC. Totoo pala. Maaring magbunga ito ng lamat at panibagong gulo sa isang bansang matagal na nating itinuturing na kakampi. Marapat na ilahad at isapubliko ang mga kasunduan ng pamahalang ito at ng ICC at ano ang plano at panindigan nila sa pinili nilang landas na bukod sa nilagay ang ating bansa sa kahihiyan pagdating sa usaping soberanya ay nagsuko tayo ng kapwa Pilipino sa isang institusyong hindi na kinikilala ng nakararami. Ayan na. Sina-challenge si Senator Amy Marcos na magsalita na kayo BBM kung ano ang iyong ugnayan sa ICC before tayo ay magsisi. Baka panibagong gulo na naman ang haharapin natin lalo na sa bansang Amerika. Yun ang gustong pinopoint out ni Senator Amy Marcos mga kabibig. Nako, heto si Attorney Harry Roque for more information about sa ICC kabibig at bigyan natin ng tawag dito, ang iba't ibang usapin tungkol dito. Let's watch this video kabibig. Dahil ang members po ng African Union, 55 states of Africa, ay nagsabi na talagang intention nilang bumitiw. Sa katunayan, tatlong African states po, bukod pa sa Burundi, so 4 na po yan, African states ay bumitiw. Kasama po dyan ang, madami na pala. ang Mali, ang Burkina Faso, at saka nakalimutan ko yung isa pa, Niger. Okay. So, 4 na pong African states na bumitiw, kasama ang Pilipinas. Yung Hungary po bumitiw, pero nagkaroon na bagong Prime Minister, kaya po pinagpaliban ang pagbibitiw sa ICC, pero tignan po natin ang developments dyan. Now, ano bang hinihingi ng Amerika? Una-una, para sa mga kaalyado na bumitiw. Pangalawa, para sa mga kaalyado na suportahan ng sanctions na inimpose ng ICC laban sa ICC itself, laban sa mga opisyalis ng ICC, kasama na ang mga judges at prosecutor. Ibig sabihin, i-freeze ang kanilang mga bank accounts para mas sila ay makasweldo dyan sa ICC ay hindi sila makakagamit ng kahit anong bank deposit outside of Europe. Actually, pati po sa Europe, may issue dyan kasi merong legislation po ang Amerika na kapag ang mga foreign corporations ay hindi sumunod sa mga freeze orders ng Amerika, yung mga assets ng mga foreign companies na nasa Amerika ay subject then to freezing ng American government. No? Bagamat meron naman counter legislation ng EU na dapat hindi sumunod ang mga European companies sa ganyang batas ng Estados Unidos. Pero ang katunayan po dyan, para sa mga judges na hindi naman taga-Europe, mahirapan po sila magpadala ng pera. Yan ang problema. Sa kanilang bayan dahil pati po mga credit cards ay
hindi na po ino-honor. No? Now, bukod pa po dyan sa pag-honor ng mga freeze laban sa ICC, sa opisyalis ng ICC, syempre, yung wag pagpopondo sa ICC dahil yan ang buhay. Sa ngayon po, ang pinaka-apektado dyan sa wag pagpopondo ay ang Japan dahil isa siya sa pinakamalaking nagpopondo sa ICC at ang South Korea. No? Naku At po. kasama naman din po dyan yung mga estado ng European Union. Now, syempre po, ang European Union, dahil ang ICC naman talaga po ay nasa Europa at ito po ay creation ng Europe, paninindigan nila ICC. Sa tingin ko po, hindi sila makikinig sa panawagan ng Amerika. Pero makikinig po dyan ay ang mga bansang Africa, mga bansang Latin America, at yung kakaunting bansa sa Asia, pinaka-importante na ang Japan at South Korea, dahil matindi po ang kanilang kontribusyong pinansyal sa ICC. Bukod pa po dyan, yung hindi pagtutulungan sa ICC, yung wag mag-cooperate. Well, in the first place nga po, sinasabi nga natin na itong ginawa ng gobyerno na pagkalulong kay Tatay Digong sa ICC ay walang legal na basihan. Kasi dahil tayo nga po ay umalis na ng ICC, hindi na talaga tayo dapat makapagtulungan sa kanila. Sa katunayan, ito pong dahilan kung bakit naninindigan tayo na talagang ang paglilitis si Tatay Digong ay labag sa soberenya at jurisdiksyon ng ating bansa. Dahil ang mga malayang mga bansa na independenteng bansa, sila dapat ang lumilitis sa mga krimen na di umano'y nangyari sa kanilang teritoryo. At ito rin ang dahilan kung bakit nais na tuluyang buwagin ng Amerika ang ICC dahil sa kanilang paningin na ito ay lumalabag din sa soberenya at pagiging independente ng Estados Unidos kasi talaga namang pong nagkakaroon ng investigasyon ang ICC laban sa kasundaluhang Amerika bagamat hindi miyembro ng ICC ang Estados Unidos. At ito rin ang ginawa nila sa Israel at saka sa Russia kung saan meron silang outstanding warrants of arrest laban kay Prime Minister Netanyahu at kay President Putin. So ito pong bagay ng ICC, isang bagay na nagkakaisa ang Amerika, ang Russia, ang Israel at posible po ang China dahil ang China naman po hindi talaga ever naging miyembro ng ICC. Now, bukod pa po dyan, yun nga, dapat gumawa ng lahat ng hakbang para ma-isolate ang ICC. Now, itong bangtang pong ito ba ay sabi-sabi lang? Well, malinaw naman po sa sinabi ni Mark Rubio na kinakailangan ang kooperasyon ng mga kanilang mga aliadong estado. Now, kaya nga po ito yung konteksto ng sinabi ni Claire Castro. Ito po i-quote ko ang sinabi niya para hindi naman ako ma-fake news. Ang sinabi niya ay, "The Philippines does not interfere in the policies of other countries including the US campaign against the ICC." Di ro sila, ang Pilipinas daw hindi naghihimasok sa pulisiya ng mga Amerika gaya ng pulisiya ng Amerika sa ICC. Well, una-una, mali po yan. Dahil ang Marcos sunod-sunuran sa pulisiya ng Amerika. Ang katunayan, ang Amerika po ang nagdidikta na dapat ipagamit ng Pilipinas ang mga base militar natin para magamit ng mga Amerikano para sa kanilang kasundaluhan at sa kanilang mga preposition equipment pag nagkaroon ng gera laban sa China over Taiwan. So hindi po totoo yan na hindi natin pinapakialaman ang pulisiya ng Amerika. Dahil ang pulisiya ng Amerika ang siyang pinatutupad ni Marcos. Dahil wala naman tayong pang-nasyonal na interes para tayo po ay makalagkad sa gera over Taiwan dahil ang Pilipinas, kasama na rin ng Amerika, ay talaga namang kinikilala na ang Taiwan ay kabahagi ng isang one China policy lang. So maling-mali po dito si Ante Claire. Wala raw siya tayong pakialam sa pulisiya ng mga banyagang bansa gaya ng Estados Unidos. Hindi po, sunod-sunuran tayo. Obvious Kaya naman. kinakailangan mag-isip ng husto si Marcos Jr. kung susunod siya dito sa patakaran ng Amerika laban sa ICC. Dahil sa ngayon po, narinig naman natin yung sinabi ng judge, no, yung presiding judge ng trial chamber, na hanggang ngayon nakikipagtulungan pa ang Pilipinas sa ICC sa pagkalap ng ebidensya laban kay Tatay Digong. Yan po ay nakapagtataka dahil halos magdadalawang taon na nakakulong si Tatay Digong, hindi pa tapos ang investigasyon, saka nakakita. Kulong muna bago mag-investigasyon. Correct. At yung request nga po ng Amerika, hindi lang po yung request, no, yan talaga ay panawagan na wag makipag-cooperate, lalabagin po yan ni Marcos Jr. Bagamat alam po natin na ang pulisiya ni Marcos Jr., lalong-lalo na sa West Philippine Sea issue at paggamit ng ating mga base militar, ay dikta mismo ng mga Amerikano. Sabi pa niya, yung US effort does not involve the Philippines. Paano hindi involve the Philippines? Siya nga nagpakulong kay Tatay Digong dyan sa ICC. Ang sabi ng Amerika,
i-isolate ang ICC. Pero ang ginagawa ni Marcos ngayon, nakikipagtulungan pa rin sa pagkalap ng ebidensya labang kay Tatay Digong. Hindi ba yan ay talagang taliwas na paglabag dun sa panawagan ng mga Amerikano? At ang sabi pa niya, ito si Auntie Claire we are still reviewing our own policy on cooperation with the ICC but stress that no final decision has yet been made. Well, ito po kasi ay bunsod dun sa alyansa nga ng mga kaing-sukang dilawan na ngayon ay nagsasabi na dapat bumalik na tayo sa ICC dahil sila po ay talagang tuwan-tuwa na nakakulong sa dahig si Tatay Digong. Sa katotohanan, hindi po totoo yan na nagre-review pa tayo ng pulisya ng kooperasyon dahil ang decision po ay fully cooperate. Lahat po ng mga testigo na nakalap ng ICC ibinigay ng kaalyado ng Malacanang ng nangangalang Trililing. Hindi ba ho yan full cooperation? At pagkatapos ay wala raw pong diskusyon kung babalik ang Pilipinas ICC, pero alam naman po natin na option yan. Kung talagang yan ang option para mawala na sa nabanta ang mga Duterte, gagawin yan ng Marcos administration. Now, kaya ba ni Marcos Jr. na baliwalain itong panawagan ng ICC? Well, sa tingin ko sa ngayon, matapang ang loob ni Marcos Jr. dahil nga po kailangan ng Amerika ang ating teritoryo bilang unsinkable warship pag nagkaroon ng putukan laban sa China. So sa tingin niya, gaya ng sa tingin ng kanyang ama na si Diktador na Marcos Sr., importante ang teritoryo ng Pilipinas para sa pulisiya ng China, ng Amerika laban sa China dito sa Asia, po pwede niyang ignorin yan. Pero pansinin niyo po ang Amerika, bagamat hindi nagbabagong pulisiya na binabantayan ang sitwasyon sa Taiwan, nakikipagkaibigan ng husto sa China. Pagtuluyan pong nagkaroon ng mas malapit na relasyon at mainit na pagkakaibigan sa panig ng Russia, ng Russia tuloy, sa panig ng China at ng Amerika, at mukhang doon naman po sila patungo dahil kinikilala ng parehong leader na si President Xi at si President Trump na kinakailangan nila ang isa't isa bilang the number 1 and number 2 economy in the world, sa tingin ko, mawawalan ng importansya ang Pilipinas dahil mawawala yung banta ng putukan dito sa lugar ng Asia na ito. At kapag nangyari yan, babalik ngayon si Trump doon sa kanyang panawagan. Bakit mo binaliwala ang aking panawagan na i-isolate ang ICC ng tuluyan ng mabuwag yan? Minsan lang ako humingi sa iyo, hindi mo pa sinunod. Pangalawa, yung panawagan po yan, hindi lang panawagan yan. Merong kasamang banta na yung mga hindi makikipagtulungan, hindi na po makikinabang sa Amerika. Ang problema nga dito kay Marcos Jr., tango ng tango sa mga Amerikano, hindi naman kumukubra para sa Pilipinas dahil nga mas kailangan niya ang Amerika para siya ay suportahan. Dahil negative 59% na nga ang trust rating sa kanya ng taong bayang Pilipino. So sa kanya, baliwala na yan na wala tayong nakukuhang kubra sa pananatili ng mga Amerika sa ating teritoryo, basta suportahan siya. Gaya ng sinuportahan ng mga Amerikano na under a Republican president din, ang kanyang ama na si Marcos Jr., Marcos Sr. Pero alam natin na ang suporta ng Amerika, may hangganan din yan. I am sure napansin na ng mga Amerikano na negative 59 na at napakahirap ng suportahan ang isang tao na sinusuka na ng taong bayan. Kaya unang-una, wag pong magpaka-kampante ang Marcos Jr. dahil yung tiwala sa kanya ng Amerika nakasalalay din dun sa kanyang abilidad na manatili sa kapangyarihan. Pero pag negative 59 na, ibig sabihin po, baka anytime now, pwede na siyang masibak sa pwesto. As in fact, yan ang panalangin ng marami at panalangin ko rin po yan. Matanggal na sa pwesto ang Marcos Jr. dahil sobra-sobra na po ang pahirap ni Marcos Jr. sa ating sambayanan. Wala pong solusyon sa problema ng patuloy na pagtaas ng bilihin na nagresulta sa kagutuman ng ating mga mamamayan. Bakit? Dahil siya nga po ay wala sa tamang pag-iisip. Wika nga ng kanyang kapatid, siya ay bangag. Ooh. So ano pa ang posibleng mangyari? Well, gagamitin po ng Amerika yung kaunting tulong na ibinibigay niya kapalit ng paggamit ng ating mga base militar. Sa aking latest research po, yan po ay around $600 million. Hala? Well, maliit po yan kumpirado sa binibigay niya sa Turkey at iba pang mga lugar kung nasaan ang mga base militar niya. Kasi nga, si Marcos Jr., ang kinakailangan lang yung support ng mga Amerikano para wag siya mapatalsik sa isa na namang people power. At sa tingin ko, ang impluwensya ng Amerika ay ginagamit doon nga sa hanay ng hukbong sandatahan sa ilalim nga nitong Sigibo na alam natin ay Amboy. So,
So mga kabibig, yun ang explanation ni Attorney Harry Roque. So sana magkaroon na ito ng katapusan itong ICC. Sabi nga ni Senator Amy Marcos na dapat ang Marcos administration ibulgar na nila kung ano ang connection natin, connection ng admin na ito sa ICC. Kasi posibleng madamay tayo sa visa, sa ekonomiya. Baka, nako, kung akala ni BBM, malakas tayo, malaki tayong bansa. Hindi. Kahit meron tayong mga dyan sa US, pero posible namang yan ay maapektuhan. Kasi puspusa na itong gagawin ng US na talagang mawawala ng kapangyarihan ng ICC. So kung mawawala ng kapangyarihan ng ICC at maraming bansa ang aalis sa ICC, so sino na lang ang mag-finance ng ICC? Si Vangag? Para hindi lang talaga makauwi si Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Wala ka. Ganun ba kayaman ang Pilipinas? O sinabi ni Senator Amy, aminin nyo na kung ano ang yung connection sa ICC. Sabi niya ni Senator Amy Marcos. So yun kabibig ang ating libak-libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone. See you next time.